Top 5 news this week, April 5 to 11. Number 5, umuusad ang mga investigasyon sa flood control corruption. Here are the main developments involving Zaldico, Bryce Hernandez, and Bong Revilla. Nasa Sandigan Bayan na ang laban ngayon. Yan yung korte kung saan nililitis yung mga kaso ng katiwalian ng mga opisyal ng gobyerno. So ito yung mga lumabas sa hearings this week. Una, dagdag ebidensya na si former Ako Bicol Party List Congressman Zaldico ang nananatiling beneficial owner ng SunWest. Meaning siya pa rin yung pangunahing kumikita sa mga nakukuhang project ng kumpanya. Sabi ng isang financial investigator ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, may total of 802 million pesos na dineposito ang SunWest sa bank accounts ni Zaldico from 2019 to 2025. Importante yung bit of information na yan kasi Zaldico claims na hindi na siya konektado sa SunWest. Okay, pangalawa, may 1.72 billion pesos daw na ibinayad kay Bryce Hernandez, yung dating Assistant District Engineer ng DPWH sa Bulacan. Si Sally Santos ang nagsabi nito sa korte. Siya yung may-ari ng contractor na Sims, pero state witness na siya ngayon. Sabi ni Santos, pinahiram lang daw niya yung lisensya ng Sims para sa flood control projects na hinawakan ni Hernandez. Mga in-house daw yung mga project, meaning pinaikot lang ng mga opisyal yung pera among themselves. Pangatlo, may NBI agent na tumistigong hindi totoo na halos kumpleto na yung mahigit 92 billion pesos na project ni former Senator Bong Revilla sa Pandi, Bulacan. Kokonting capping lang daw sa sheet piles at minimal soil embankment ang nagawa. Malayong malayo sa official record na nagsasabing 95% complete na yung project. Mind you, 76 million pesos na yung na-release na pondo para dito. Pero minimal at almost nothing ang nagawa, sabi ng NBI agent. Some of you might ask, di ba alam na natin tong lahat from the House and Senate hearings? Well yes, pero hindi kasi korte yung mga yon. Wala silang otoridad na magpataw ng parusa. Dito sa Sandigan Bayan, isa-isang inihahain at kinikilatis ang mga ebidensya dahil ito ang korte na may kapangyarihan na humatol at magpakulong sa mga may sala. So kahit matagal at utay-utay yung developments, kailangan nating subaybayan. Ganito kasi talaga kabusisi ang pagkamit ng hustisya. Number 4, nag-fire ng flares ang China sa isang eroplano ng Philippine Coast Guard sa himpapawid ng Panganiban at Zamora Reefs sa West Philippine Sea. Ang pag-fire ng flares ay paraan ng isang bansa na balaan ng isang intruder o trespasser. Pero sino ba ang intruder o trespasser sa sitwasyon na to? Panganiban and Zamora Reefs are low tide elevations na idineklara ng 2016 arbitral ruling na bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Yun nga lang nireclaim na at tinayuan na ng China ng military bases ang dalawang reef na yan. Tinawag ni Rear Admiral J. Tariela ng PCG na clear and deliberate act of bullying yung pag-fire ng flares. Reckless and aggressive daw yon at inilagay sa panganib ang buhay ng mga PCG personnel na sakay ng eroplano. Okay, you might say, what's new? Lagi naman tayong binubuli ng China sa West Philippine Sea. Well, at the very least, we need to keep every incident on record and to signify our protest. Kaya nga namin nire-report to sa inyo. To ignore is to normalize. At hindi tayo dapat pumayag dyan. Number 3, nabigo si Vice President Sara Duterte na pigilan ng impeachment proceedings laban sa kanya sa House of Representatives. Walang Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ang Korte Suprema. Sa halip, ipinag-utos ng korte na sagutin ng respondents ang petisyon. Kasama sa respondents ang buong House, ang House Justice Committee, ang Senate, pati na rin ang petitioners sa likod ng dalawang active complaints laban kay VP Sara. Magiging tampok sa House hearings ang testigong si Ramil Madriaga na umano'y naghatid ng cash sa iba't ibang individual. Inihahanda na ng mga mambabatas ang mahalagang ebidensya na sinabina ng komite katulad ng SALN mula sa Ombudsman at income tax returns mula sa Bureau of Internal Revenue. Halos pareho yung playbook na ginagamit ni VP Sara sa kanyang complaint noong 2025 sa complaint na to. Sabi ng mga abogado ni VP na violate daw ulit yung 1-year bar rule. Pero it seems hindi lang legal ang diskarte na ina-attempt ni VP Sara. Sa mga huling balita ay sinusubukan daw ni VP Sara na kumbinsihin ang beshi niya na si former President and now Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo na i-oust si House Speaker Bogie D. Congresswoman Arroyo categorically denies that she's trying to hatch a coup. And the media also reports na she doesn't have the numbers. So talagang wala namang coup. So ano kaya ang next move ni VP Sara? Hindi ba dapat sagutin na lang niya yung mga akusasyon? Mas madali naman yata yun kaysa paulit-ulit na magpetisyon sa Supreme Court, di ba? Number 2, nakabalik na sa Earth ang 3 American at isang Canadian na astronaut mula sa 10 araw na flyby sa buwan nang walang aberya.
And there go the first series of parachutes. And we're on drogues, passing through 10,000 feet, still on drogues. Main chute deploy. We're at 5,000 feet, and we have 3 good main chutes. Houston Integrity, splashdown, sending post-landing command now. Splashdown confirmed. Itinuturing kasi na high risk ang re-entry ng kahit anong spacecraft na pabalik sa atmosphere ng Earth. And we have confirmation of crew module, service module separation. Dumanas ang Orion space capsule ng matinding atmospheric friction dahil more than 38,000 kilometers per hour ang bilis nito pabalik sa planeta. Nag-splashdown ng Orion spacecraft sa Southern California coast ng Pacific Ocean nitong Biyernes US time at Sabado naman Philippine time. Historic at picture of diversity itong crew ng Artemis II mission, kabilang ang first woman, first black astronaut at first Canadian astronaut na nakarating sa previously unexplored na dark side of the moon. Naging darling of the media sina Mission Commander Reed Wiseman na veteran ng International Space Station, si Victor Glover na piloto ng SpaceX Crew Dragon na nagdala ng mga astronaut sa space station, si Christina Koch na kabilang sa first all-female spacewalk ng NASA, at si Jeremy Hansen, isang colonel sa Canadian Air Force at newbie pagdating sa spaceflight. Tila ni-represent nila ang best of what America and the world can be sa gitna ng gera, racial tension at pagkakawatak-watak ng American society. Natunghayan ng buong mundo yung high-quality photos at footage mula sa NASA, kung saan pinapakita kung paano nagtatrabaho tong mga astronaut sa space, saan sila natutulog, pati na rin yung kung paano sila kumakain in microgravity. This is actually shrimp cocktail. And this has been rehydrated already. So we added water to it and the shrimp soaked back up the water and it's actually pretty tasty. This is an example of a food that has not been rehydrated yet. Ang Artemis II mission ay essentially dress rehearsal para sa mga susunod na space mission, kasama na ang lunar landing sa 2028 at pagtatayo ng moon base sa susunod na dekada. We were always going to the moon. Binigyan din nila tayo ng bagong photo ng planet Earth. Yan o, proof na hindi flat ang Earth. Alright, number 1. Magbibigay ng ayuda ang gobyerno sa mga driver at operator ng mga bus at jeepney habang wala pa ring linaw kung kailan matatapos ang gera sa Middle East. So dun muna tayo sa tinatawag na Service Contracting Program for Public Utility Vehicles or PUVs. So, for at least 2 weeks, starting April 15, babayaran ng gobyerno ng up to 10,000 pesos ang mga bus, 4,000 pesos ang mga e-jeepney, at 3,000 pesos naman ang mga ordinaryong jeepney, kada araw ng pamamasada hanggang 100 kilometers. Nasa kanila na kung lalagpas sila ng 100 kilometers, pero hindi na yun covered ng subsidy. Ang mga pasahero naman magkaka 20% discount sa pamasahe. Kung senior citizen, PWD o estudyante, magiging 40% ang total discount. Paraan to ng gobyerno para maibsan yung pagdurusang nararanasan natin dahil sa gera sa Middle East. So ito so far yung mga pinakamalalang epekto ng gera sa Pilipinas. So dumoble yung presyo ng petrolyo, may mga magsasakang hindi na makapagbaba ng gulay at prutas sa merkado, may mga mangingisdang tumigil na muna sa pamamalaot, at tuloy tumaas ang presyo ng mga bilihin. Umabot ng 4.1% yung inflation rate natin noong March, the highest in 20 months. So you're thinking, hanggang kailan kaya tayong ganito? Well, hindi natin alam. Pero ang daming nangyari sa gera this week. So I'll do my best to summarize them, okay? We heard the worst word so far from US President Donald Trump. He basically threatened Iran with genocide. Some observers say he got some result from it dahil pumayag sa ceasefire ang Iran na nagsabing bubuksan na ang Strait of Hormuz. Pero ang daming fine print ng kondisyones ng Iran, kaya ang suma total, halos wala pa ring barkong tumatawid sa Strait of Hormuz, dala ng takot. May mahigit 5,000 na Pilipinong seafarers na stranded sa paligid ng strait, sabi ng DMW. Now, yung mismong ceasefire ay namimiligro kasi itong Israel patuloy ang pag-atake sa Lebanon kung saan nakabase yung armed group na Hezbollah na suportado ng Iran. Hundreds of people have died in Lebanon. May isa ring Pilipinang nasawi sa airstrike sa Haifa sa Israel. Iran insists dapat kasama ang Lebanon sa ceasefire. Israel says there is no ceasefire in Lebanon. Si Trump naman, tila hindi kayang kumbinsihin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na maghunos dili.
By the time you're watching this, baka nag-iba na yung sitwasyon. So, to stay up to date on the latest developments in the Middle East War, tsaka sa lahat ng mga storya na relevant sa ating mga Pilipino, read our live updates sa Rappler. Get our free app para may notifs kayong matanggap on breaking news. Okay, that's it for now. See you next week.